Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, November 3, araw ng linggo, kaya huwag makalimutan magsimba ngayon. Ang ebanghelyo natin ay Mark 12:28 to 34. Sabi, Jesus answered, "The first is, Hear Israel, the Lord our God is one Lord, and you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." After this comes a second commandment, you shall love your neighbor as yourself. Napakaganda ho yung centering power of love. When you love God with all, not with part. Kasi ang pinaka nakakasira sa buhay natin is nakakahiwalay yung spiritualidad at saka yung mga common sense, yung pagiging tayo sa trabaho at yung pagiging tayo sa simbahan. Minsan iba po yung trato sa ating mga barkada, iba ang trato sa ating mga kamag-anak, iba ang trato sa ating mga katrabaho. At yun po yung pakahiwalay ng buhay natin into many identities. Yun po yung nakakasira sa atin, nakakapagod sa atin, nakaka-stress sa atin, nakaka-drain sa atin. Because we have so many places and attitudes and different personalities. Pero yung pagmamahal ng Diyos, yun po yung centering. At tinutulungan tayo mag-center, mag-focus, sapagkat hinihingi na siya ay ang pinakauna. Loving God with all your heart. Hindi po ibig sabihin na walang ibang pwedeng mahalin, kundi ibig sabihin na it's an inclusive love, hindi exclusive love. Ibig sabihin na you will love everything and everyone in God. Loving God with all your mind, hindi po ibig sabihin na walang ibang iisipin kundi ang Diyos. Hindi, it's not an exclusive mind, it's an inclusive mind. Gagamitin mo yung utak mo at sa lahat ng bagay, lahat ng iisipin mo, ang Diyos ang nagbibigay ng angkla, ng sentro. And we need that centering. Ang pagmamahal ng Diyos at yung pagmamahal sa kapwa. Ang love is the centering force ng buhay natin. Kung nagustuhan mo ang video ito, pass it on. Punuin natin ang good news sa social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. And God bless.